Mga kabatas, isang maalab at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa Batas at Lipunan kung saan ating tatalakayin ang mga batas at mga isyong may direktang epekto sa ating lipunan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ating paksa sa episode na ito ay patungkol sa presyo ng bigas at ulam at mga batas na may kinalaman dito. Alam naman natin na ang bigas ang isa sa mga pangunahing pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Ngunit, nitong mga nakaraang buwan, ramdam ng lahat ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang pagkain tulad na lamang ng gulay, karne at isda. Ang tanong ng marami, bakit ganito kataas ang presyo? At ano ang magagawa ng mga batas at ng ating pamahalaan para tiyakin na may abot kayang pagkain sa ating mga mesa? Mayroon tayong tinatawag na Rice Tarification Law na nagpapahintulot ng mas malayang pag-angkat ng bigas. Ang layunin nito, bumaba ang presyo ng bigas dahil sa kompetisyon. Pero ang tanong, bakit tila kabaliktaran ang nangyayari? Nariyan din ang Price Act o Republic Act 7581 na nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaan na magtakda ng Suggested Retail Price o SRP at magpatupad ng price freeze sa panahon ng kalamidad. Mayroon ding mga probisyon laban sa hoarding at profiteering. Sa ating konstitusyon, malinaw ang mandato ng gobyerno. The state shall protect and promote the right to health and the right of the people to adequate food. Sa madaling salita, tungkulin ng Estado ang food security ng kanyang mga mamamayan. Ano ba ang mga posibleng ugat ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at pagkain? Isa na dito ang mababang lokal na produksyon kumpara sa demand. Mataas ang gastos sa inputs. Halimbawa dito ay abono, binhi, kuryente, krudo. Mahina ang post-harvest facilities kaya malaki ang food waste. Isa pa, inflation at global market trends. Halimbawa nito ang pagtaas ng presyo ng mga imported fertilizers at presyo ng langis. Ano bang mga factors na may epekto sa presyo ng ating mga pagkain? Siguro unahin natin ang importasyon. Ito ay ginagamit para punan ang kakulangan ng lokal na supply. Pero kapag sobra o biglang pasok, bumabagsak ang farm gate price at lugi ang ating mga magsasaka. Pangalawa, ang smuggling. Ito ay nakakasira sa merkado dahil pumapasok ang mas murang produkto na hindi nabubuwisan, kaya natatalo ang lokal na ani at naiipit din ang consumer sa artificial price manipulation. Isa na din ang madalas nating naririnig na termino, ang climate change. Ito ang El Nino, La Nina, baha, bagyo na sumisira sa ani, kaya lumiliit ang supply at tumataas ang presyo. Paano pinoprotektahan ng batas ang karapatan ng mga magsasaka at ng mga consumer? Sa Rice Tarification Law, nilikha ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mga magsasaka, suporta sa binhi, makinarya, training. Ngunit maraming mga maliliit na magsasaka ang nagsasabing hindi maayos ang implementasyon ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, kaya nararapat sigurong bigyan din ito ng pansin ng ating pamahalaan. Sa Price Act or RA 7581 as amended by RA 10623, pinoprotektahan ang consumer laban sa profiteering, hoarding, cartel. Ito din ang nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pamahalaan na magtakda ng Suggested Retail Price at magpatupad ng price freeze. Ang Anti-Agricultural Smuggling Law or RA 10845, ginawang economic sabotage ang large-scale agri-smuggling. Ano ang maaaring gawin ng pamahalaan para ibaba ang presyo? Siguro una rito ay magbigay ng subsidiya. Dapat suportahan ang mga magsasaka sa inputs tulad ng abono, binhi, irigasyon, farm-to-road markets. Pangalawa, price control. Kung may extraordinary circumstances, maaaring magtakda ng price ceiling ayon sa Price Act. Anti-smuggling drive. Mas mahigpit na border control
at customs reform laban sa smuggling. Isa pa ay ang buffer stock at ang role ng NFA. Palakasin ng National Food Authority ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka para may murang bigas na maibenta sa merkado. Long term siguro, modernisasyon ng agrikultura at climate resilient farming para tumaas ang produksyon. Isa din sa nakikita kong long-term solution ay ang pagsulong at pagpapalakas sa edukasyon na nakasentro sa agrikultura. Marami sa ating mga kabataan ngayon ang tila walang interes na kumuha ng mga kurso patungkol dito. Kung kaya't isa din ito sa magiging hamon sa atin sa hinaharap kung talagang gusto nating palakasin ang self-sufficiency pagdating sa pagkain. Mga kabatas, ang mataas na presyo ng bigas at ulam ay hindi simpleng usaping pang-ekonomiya. Ito ay usaping panlipunan. Ang hamon sa ating pamahalaan, tiyakin na bawat Pilipino ay may abot kayang pagkain sa kanyang hapagkainan at tulungan ang mga maliliit nating magsasaka at mangingisda upang mas mapalago ang kanilang mga hanap buhay. Sa dulo, ang hustisya ay hindi lang nasusukat sa korte, kundi pati na rin sa kung busog at ligtas sa gutom ang bawat pamilyang Pilipino. Muli, ito po ang Batas at Lipunan, Usapang Batas, Usapang Bayan. Maraming salamat at hanggang sa susunod po nating talakayan, mga kabatas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. I-comment nyo din ang mga topics at issues na gusto ninyong pag-usapan sa mga susunod nating episodes. Mabuhay po tayong lahat.